Boss, isipin mo ito, isang rooster lang. Oo, isang rooster lang ang pwedeng magbago ng buong yard mo. Hindi dahil sikat siya, hindi dahil mahal siya, kundi dahil siya ang tinatawag nating foundation rooster. Kung may sikreto ang mga matagal ng breeder na hanggang ngayon gumagana pa rin, ito yon. At ngayong video, ipapaliwanag ko sa pinakasimple at tagus-pusong paraan kung bakit napakahalaga ng foundation rooster at paano ito pwedeng maging pundasyon ng tagumpay mo bilang breeder. Para malinaw, hindi lahat ng magaling na rooster ay pwedeng gawing foundation rooster. Maraming matindi sa exam pero hindi kayang ipasa ang galing nila sa anak. At meron ding hindi ganun ka-impressive sa exam pero halos lahat ng anak ay pare-parehong matibay, mabilis, at matalino. Yan ang tunay na hinahanap natin, hindi lang isang mahusay na rooster, kundi isang rooster na prepotent, yung consistent, magpasa ng kalidad sa bawat henerasyon. Sa simpleng salita, ang foundation rooster ay yung unang rooster na nagsisilbing tatay ng isang buong pamilya o linya ng manok. Siya ang pinagmulan ng consistency. Ibig sabihin, kung ang anak niya ay halos lahat pare-pareho ang galing, hitsura, at ugali, kahit iba-iba ang inahin na pinagmulan, ibig sabihin, siya ay may lahing malakas at matatag, para siyang haligi ng bahay. Kung matibay ang haligi, tatagal ang buong istruktura. Kung mahina, kahit gaano kaganda ang design, babagsak din. Ngayon, ang tanong, paano natin malalaman kung ang isang rooster ay pwedeng maging foundation rooster? Narito ang ilang palatandaan. Una, consistency. Halos lahat ng anak ay maganda ang kalidad. Pangalawa, prepotency. Kahit anong ipares mong inahin, lumalabas pa rin ang tatak niya. Pangatlo, type at traits. Uniform ang hitsura ng anak, hindi sabog o iba-iba. Or pangapat, lakas ng genetic stamp. Makikita mo agad ang pirma niya sa bawat anak, para bang may tatak na ito, anak ng foundation rooster. Maraming baguhan ang naniniwala na basta champion rooster, automatic na foundation rooster. Malis yan, boss. Hindi porke nanalo ng maraming exam foundation na agad. Tandaan mo, hindi performance lang ang sukatan, kundi pagpapasa ng kalidad. May mga rooster na ordinaryo lang kung tingnan, pero sila yung nagbigay ng buong pamilya ng matitibay na manok. Kaya nga minsan, yung tunay na haligi ng yard, hindi sikat, pero siya ang pinakamahalaga. Para mas maintindihan natin, isipin mo ito. Kung magtatanim ka ng puno, anong mas gusto mo? Isang puno na maganda lang sa paningin, pero hindi namumunga? O yung puno na kahit simpleng tingnan, pero taon-taon nagbibigay ng masaganang prutas? Ganon din sa foundation rooster. Ang tunay na sukatan ay yung bunga, yung mga anak at apo niya. Kung consistent na magaganda ang bunga, siya ang puno na dapat mong itanim at alagaan. Kapag nakakita ka ng foundation rooster, dito na pumapasok ang disiplina. Una, i-record mo lahat ng pairing niya. Huwag bara-bara! Pangalawa, gamitin siya sa mga kalidad na inahin para makita kung alin ang best nick. Pangatlo, huwag sobrahan. Kahit siya ay foundation rooster, may hangganan din ang paggamit. At pang-apat, ituloy ang linyada niya sa pamamagitan ng line breeding para manatili ang tatak niya sa bawat henerasyon. Boss, isang foundation rooster lang ang kailangan para baguhin ang kapalaran ng yard mo. Hindi ito tungkol sa dami ng rooster, kundi sa kalidad at consistency ng isa. Kung makakahanap ka ng ganitong klase ng rooster, alagaan mo siya, i-record ang mga anak niya, at ituloy ang linya dahil isang rooster lang ang pwedeng magbigay sa'yo ng pangmatagalang tagumpay. Tandaan, hindi lahat ng rooster ay foundation rooster, pero lahat ng great family nagsimula sa isa. Kung natutunan mo ang halaga ng foundation rooster, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share sa kapwa breeder. Tandaan, breeding is not about luck. It's about system, discipline, and the right foundation. Hanggang dito na lang ang video na ito at maraming salamat sa panood ninyo. Hanggang sa susunod, ito ang Sabongista TV.